I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Ayan guys mayroon tayong another news update sa inyo, no? Who is Edgar Matubato? Oh, 'di ba? Mayroon tayong mga video na in-upload diyan, pero nako guys, mas tatayo ang balahibo nyo dito sapagkat alam natin itong si Mr. Matubato ay nakalabas na ng bansa at under custody ngayon po ng ICC. Pero matindi po yung kanyang dagdag na isiniwalat, mga kababayan. Nakakatindig balahibo. Dito nyo malalaman at masasabi, napakahalang talaga ang bituka nung nag-utos sa kanya, yung mastermind niya. Talagang halang ang bituka, mas masahol pa sa hyena doon sa Africa. Kumakain ng laman ng tao. Naku, naloka ako. Ito si Mr. Matubato. Well guys, hindi niya naman gagawin yan, no? Hindi siya nasasadlak sa kasamaan, pagiging mamatay tao kung hindi inutos ng boss niya. 'Di ba? Siyempre, reward system nga ay may bayad. Pero bago nyo panoorin mga kababayan, yung ibinalita ni Ed Lunggao, no, courtesy ng Channel 5. Nako, masasya kayo doon. My goodness. So abangan po natin mga kababayan, baka sa next kung mayroong pang pagdinig sa Quadcom, baka ito ay ma-interview din sa hearing. Sana nga, no? So dahil dito mga kababayan, basahin ko lang ito. Sinabi po dito, no, who is Edgar Matubato? Sabi ng Philstar. 'Yun ang source natin. Self-confessed hitman and former Davao Death Squad member Edgar Matubato along with his family has left the Philippines according to the report of the New York Times. Biro mo sa ibang bansa. 'Di ba? Ang the New York Times. Oh, di kayo naloka. Matubato among those who testified against former President Rodrigo Duterte during a Senate inquiry in the drug war killing in 2016. Tuloy, he revealed the Davao Death Squad, which was formed in 1988 when Duterte became a mayor of Davao, killed around 1,000 people between 1993 and 2013 under the Duterte orders. Biro nyo mga kababayan, 1,000 yun plus yung naging presidente niya, nagiging presidente si Digong. Ilan po ang namatay that time? Di ba ang nabalita natin? 30,000 plus sa war on drugs. Ibig sabihin, sanay na sanay talaga si dating Pangulong Duterte na pumapatay ng tao sa pamamagitan ng pag-utos ng hitman. Di ba? At saka isa pa pumapatay talaga siya ng tao. Kasi yung isa sa mga hitman niya, si Mr. Las Cañas, na talagang sinabi niya doon, yung isang pinatay, tao na pinatay, niratrata ni Digong, no? So, dito nyo masasabi na talagang halang ang bituka. Grabe, matindi, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, yung ibang pulis, hindi naman lahat, na napapasama sila na dahil dito kay Digong, no? Tuloy, in 1993, Matubato threw a grenade at mosque. Sa mga Muslim dyan, shout out sa inyo. Di ba? Anong ginawa ni Mr. Matubato 1993? Hinagisa ng grenade ang isang simbahan ng Muslim, which is ang mosque, after the bombing of Davao Cathedral. Tingnan nyo kung gaano kasama si Digong. Sabi ko nga, halang ang bituka by suspected Islamist, according to a report by the Philippine Center of Investigative Journalists. Wow, grabe. Guys, naalala nyo yung amigo ng bayan? Dating Digong supporters yun. Kasi yun naman, very neutral naman siya. Lahat ng pangulo ng kaupo ay suportado naman niya. So ngayon, panig sa katotohanan, natural sa isang content creator or vloggers, pinupuna din ang katiwalian ng isang politician. Ayon po
doon sa kanilang mga source. Yun po ay pumapanag sa katotohanan. Pero dahil dyan sa pagsisiwalat niya, no, ng isang baho, ng isang babae, basihan nyo na lang yung content niya, kung sino po ang binabatikos niya doon. So, maraming nagsabi, alam na this, no? So, nakakalungkot lang sa mga tao na sanay talaga pumatay, no? Well, hindi naman po magtatagumpayan, darating ang mga araw, mananagot din yan. Kaya magugulat na lang siguro tayo. Ano? Sabi dito mga kababayan, tuloy, the former death squad member also claimed during the Senate inquiry in 2016, the Duterte ordered the killing of Davao journalist John Pala. Malinaw na po yan, no? In 2003 for repeatedly criticizing him. Yan ang ayaw na ayaw ni Digong. Kinikriticize niya. Kinikriticize siya at ayon din naman sa katotohanan. Kasi mali-mali din naman siguro ang kanyang mga pinagagawa. Kaya binabati ko siya. Ngayon, ayan, order, pinatay nila si John Pala. Utos ni Digong. Sino po ang nagsabi? Mr. Las Cañas. At ganun din si Matubato. Naalala ko tuloy si Percy Lapid. Sobrang ito guys, binanatan talaga si Digong. So anyway, common sense lang ng mga kababayan. Sabi po dito guys, ito. Who is Edgar Matubato? The self-confessed hitman and former Davao former Davao Death Squad ito, mga kababayan. So, nakakalungkot lang, no? Kung alam po lang natin na mas maaga na tumakbo si Digong noong 2016, sana po hindi na natin po siya binuto. Nakakalungkot yung mga inosenteng tao, kawawa ang kanilang buhay. Dahil dito sa isang pinuno ng bansa na talagang pumapatay ng tao. Very clear naman yan, yung testimony ng kanyang mga dating hitman. Taliwas doon naman sa sinabi ng kanilang sa mga alipuris ni Digong na guni-guni daw yun. Guni-guni ba yun, mga kababayan? Sino naman ang siraulo na magsasalita ka sa publiko na gano'n ang ginawa ng dating boss mo? Siyempre, di ba? Ang matinong mga tao, yung talaga nagsisiwalat sa katotohanan, yung walang binabasa, yung walang papel, dire-diretso galing sa bunganga. Doon pa lang masasabi natin talagang detalyado yung mga sinasabi ni Mr. Matubato. So, mayroon tayong video, in-upload natin 1 month ago, courtesy po ng Rappler yun. Talaga naman nakakalungkot, no? Nakakasama ng loob. Naghihinayang ka kung bakit binuto ng taong bayan si Digong, no? So, dahil dito mga kababayan, ito, i-highlights natin. Mayroon pang mas masaklap. Ayan, si Digong, 'di ba? Sabi dito, ayan, during a Senate inquiry in 2016, Matubato revealed the Davao Death Squad killed around 1,000 people between 1993 and 2013 and the 30th order. Ang nag-utos walang iba kundi ang dating Pangulong Digong. 'Di ba? Ang akala natin si Digong napakagaling na pinuno, ito yung pala hindi. Madumi pala ang may bahid na karumihan ng kanyang pagkatao. Yung dugo lumalatay sa kanyang mga kamay, no? Ito, yan si Pulong. Kayo na po ang balang humusga, mga beswa. Anong sinabi? Ito po yung siniwalat ni Mr. Matubato. Matubato filed complaints against Duterte and his son. Nag-file siya ng kaso laban sa mag-ama. Ito pa, sabi niya, Paulo Duterte, who was then the vice mayor of Davao City. Yan for the alleged crimes of murder, torture, and kidnapping in December 2016. Wow, ang lakas loob nila talaga, mga kababayan Well, malakas ang loob nila sa aking kapalagayan lamang. Yan pong natin, kaisipan lamang natin. According to Mr. Matubato, no, ang natuklasan niya kay Pulong Duterte is membro po siya ng triad. Dahil mayroon po siyang tattoo na dragon, kaya ang tawag sa kanya ay si Mr. Dragon, no? So dahil diyan, mga kababayan, at mismo si Pulong Duterte ang nagsabi kay Mr. Las Cañas na membro po siya ng triad.
So, dahil membro siya ng triad, for sure, alam ni Digong po yan. No? At alam din ni Sara Duterte. Ayaw nga ipakita yung tattoo niya nung nagkaroon ng hearing sa Senado na gustong pakita niya. Gusto ni Trillanes na ipakita niya, ngunit nagtanggi ito. So, dahil dito mga kababayan, no? Ito, panuorin nyo ito, yung balita ng News 5 na mas matindi. Nakakatayo ng balahibo. Grabe, no? Si Mr. Bato para talo pa ang aswang, mga kababayan, no? So, before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos, no? Ang mga gumagawa ng kasamaan, hindi magtatagal yan sa mundong ibabaw. Tandaan niyo po yan. Nasa Biblia po yan. Buhay ang kinuha mo, buhay din ang kapalit. So, yun guys, eto na. Edgar Mato Bato dahil sa lumabas na artikulo sa The New York Times nito lamang Enero 5. Sa article po na sinulat ni Hannah Beach at may mga larawan ng tanyag na photographer na si Jess Aznar, sinundan nila si Mato Bato sa kanyang pagpuslit ng Pilipinas sa tulong ng dalawang pare. Ito raw ay para mapasailalim na siya sa International Criminal Court sa Europa. Pero higit sa lahat, nagbunyag si Mato Bato ng mga dagdag na detalye sa kanyang umunang papel bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ilalarawan po namin ang ilang detalye dito dahil ang New York Times article ay hindi po nababasa ng maraming Pinoy. Halimbawa, at pasintabi lamang po, ayon sa kwento ni Mato Bato kay Beach, isa sa mga trabaho niya ang paghiwa-hiwalayin ang katawan ng mga biktima ng Davao Death Squad. Liban sa tatanggalin ang ulo, kamay at paa, tatanggalin pa raw ang mga laman ng tao at saka isisilid ang ulo sa loob ng katawan. Dagdag pa niya, tinatanggal niya ang mga tainga na walang totoong dahilan. Pero pag nagsimula na raw siya, dire-diretso na. Pasintabi rin po sa susunod na detalye, sinabi rin daw ni Mato Bato kay Beach at isa pang DDS, nagsabi rin kay Beach, na minsan nilang tinikman ang isa sa kanilang biktima. They grilled and ate the flesh, each bite tightening the bond between the hitmen. Lahat daw ng ito, ikinahihiya at nagsisisihan ni Mato Bato ngayon. Hindi raw siya humihingi ng patawad o ng immunity, handa raw siyang parusahan, basta't maparusahan din daw ang nag-utos sa kanila. At yan, ayon kay Mato Bato, ay si dating Davao Mayor Rodrigo Duterte. Sa umpisa raw, inisip nila na mabuti ang kanilang ginagawa na patayin ang mga umano'y salot ng lipunan. Pero kalaunan daw, nasama na rin sa hit list ang mga kalaban sa negosyo at sa politika. Ayon kay Beach, nag-counter-check daw siya ng mga detalye ng kwento ni Mato Bato sa ibang mga umaming DDS members at tugma raw karamihan ng mga detalye. Unang lumitaw si Mato Bato taong 2014 nang humingi siya ng tulong sa Commission on Human Rights. Kalaunan, ginawa po siyang testigo ni dating Senadora Laila de Lima sa investigasyon sa mga EJK ng Senate Committee on Justice noong 2016 kung saan chairman dati si de Lima. Pero pinabulaanan ng ilan sa mga pinangalanan niyang DDS members ang kanyang pahayag at kasama sa mga kumontra sa kanyang Senate testimony ang dating Davao policeman na si Arturo Las Cañas. Pero matapos ang ilang buwan, bumaliktad din si Las Cañas at kinumpirma ang mga sinasabi ni Mato Bato. Katunayan, si Las Cañas pa raw ang naging handler ni Mato Bato sa umano'y Davao Death Squad. Para malinaw po, mulat sa pool ay pinabubulaanan ng dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga tagapagsalta ang lahat ng pahayag ni Mato Bato at pati na rin ni Las Cañas. Lahat daw ng mga ito ay guni-guni lamang ng mga kaaway ng mga Duterte. Kalaunan, nag-ibang bansa si Las Cañas at huli nating narinig na hawak na raw siya ng International Criminal Court or ICC bilang po isang testigo laban kay dating Pangulong Duterte. Si Mato Bato naman medyo natagalan sa proseso. Pero nung nakaraang taon, lumipad na rin daw siya sa ibang bansa at pinaniniwalaan ngayong nagtatago sa Europa sa ilalim po ng proteksyon ng ICC. ICC already scrutinized their respective claims. I mean, si Mr. Las Cañas nakuha na ng ICC. Now, he was given, in fact, a partial immunity. That was reported, that he was given a limited immunity. Now, si Mr. Mato Bato ay nakaalis rin, just like Las Cañas, who left earlier, sometime in 2019. Now, si Mr. Mato Bato, alam ko, was able to leave second quarter of last year. Nung una, hindi pa siya ina-access
ng ICC. Eventually, they did. And that's why, kailangan na niyang umalis para mas maging easier yung magiging access ng ICC sa kanya. So ICC vetted both already. And tinanggap na yung lalo na yung kay Mr. Las Cañas. I'm not very updated as to Mr. Matobato as to the very status ng kanyang pagiging sa ICC niya. Pero ang alam ko, na-access na rin siya ng ICC. And that both of them are now under the protective custody of ICC. So pasado sa ICC, importante silang witnesses para sa kanila.